Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Kuha tayo ng angel number, July 5 to 11, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo ng personal reading, para sa details, ilalagay ko dyan yung aking Facebook. Pakicheck na lang para hindi kayo ma-scam kasi may nagagaya sa akin. General reading tayo, Taurus. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi para sa iyo. Vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha, ang kapalaran ng tao kaya pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative, it's a warning. I-analyze nyo, i-reverse nyo ha, pilitin nyo na iwasan siya. Gumawa kayo ng paraan. Okay? Tingnan mo na natin, Taurus. Taurus, okay? Andito yung situation na pinapahalagahan mo talaga yung mga taong mahalaga sa'yo, yung mga taong malalapit sa'yo, no? Na doon ka sa point na kahit na alam mo sa sarili mo na may mga hindi silang good attitude, mga good term pagdating sa'yo, mga ganong sitwasyon, ano? May mga konting lungkot lang na pinagdadaanan o pagdadaanan ka sa nakita ko, but still you try to make it balance yung mga sitwasyon. May mga bagay o sitwasyon na nagtitiis ka, nagtitimpi ka, aware ka naman sa lahat ng bagay o sitwasyon o sa mga ginagawa mo o gagawin mo this time sa nakikita ko sa iyo dito. And then also, nandun din naman yung mga paninindigan mo. Kaya maaaring iba sa inyo, maybe you are busy or nandun sa point na baka marami lang kayong gagawin this time sa nakita ko dito. Yan, nandun yung mga paninindigan mo sa sitwasyon mo this time sa nakikita ko dito. Handun yung katatagan mo, handun naman yung lumalaban ka, determinado ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. For your success. Kasi handito yung point na magkakaroon na ng mga konting recovery or magkakaroon ng mga recovery situation or sa increasing situation, pwede increase when it comes sa sarili mo, sa physical mo, emotional, spiritual, something, mga ganun. O sa iba dito is may mga material happiness situation or increasing situation, magkakaroon ng mga recovery in some aspect of your life or you want to recover for something, pwedeng na doon sa point na yon. May mga bagay ka na inililid o ililid na situation sa iba. You're doing your best, you're doing your responsibility sa nakikita ko dito. Yun nga lang, ang nakita ko sa iba sa inyo kasi may mga tension na hindi pa totally nare-resolbahan, ano, maaring yun yung biglang papasok sa isip mo, bigla mong maiisip, mga ganong sitwasyon. Mga bagay ka talaga na gusto mo i-transform, yun ang nakikita ko dito, no? Gusto mong baguhin. And handun din yung point na maybe you are waiting for something na situation or pwede rin kasi na may mga sitwasyon ka na nakapagpapastak sa'yo or may nakakapagpastagnant sa'yo or hindi mo nagagawa or maybe nadidelay mo siya, pwedeng nahandoon sa point na yon. May mga ganong sitwasyon. You put your effort naman eh. Siguro lang maaring pinagpapaliban mo o hindi mo siya ma-let go, makat or hindi pa siya ma-resolbahan this time. Pwedeng nahandoon sa point na yun. No? Kasi nahandito daw yung point na you're stuck or you're stagnant in some aspect of your life, parang nahandoon sa point na yun. Pwede iba siya may mga hinihintay kayo o may paghihintay na sitwasyon. And then also is may mga celebration ako na nakikita sa iyo. Siguro may mga happy gathering situation o may mga ikasisiyakan na sitwasyon. Pwedeng nahando sa point na yun. 2 to 3 to 4 days, 4 weeks, or 4 months. Maybe sa iba sa inyo, may mga situation of collaboration. Pwedeng nahando sa point na yun. Joy, o may mga creativity ka na naiisip o gusto mong gawin. No? Sa iba dito, may mga naiisip daw kayo eh. Maybe this at two situation or sa iba sa inyo is hindi nyo alam kung
kakaliwa ka o kakanan ka, kaya nandun yung point na maaring naninimbang ka sa sitwasyon, no, sa iba sa inyo. And then also is you need to be aware din sa paligid mo, sa mga makakausap mo. Alam ko naman napaka-patient mo rin naman. Kasi nandito yung point na may mga tao na syempre hindi naman lahat is perfect. May mga taong hindi ka rin talaga naman nila gusto at hindi mo rin naman talaga sila gusto. But still, you are more on focusing sa ginagawa mo this time na pinaka-the best sa lahat. No, may mga under attack akong nakikita sa iyo. May mga under attack or pwedeng may mag-under attack sa iyo or baka hindi mo akalain na ganun yung gagawin nila sa iyo, niya sa iyo. Ay, sorry, throat ko. Yun na nakikita ko dito. And also, is may abundance na darating sa'yo. Yes, there's an abundance coming. Ang nakikita ko dito is maybe within the 19 to 20 hours, days, weeks, or minutes man yan, or months maybe sa iba. Pwedeng sa iba naman sa inyo is manggagaling ito sa isang babae. Yun ang nakikita ko dito. And then also, sa iba naman sa inyo is may hihingi ng tulong. Either ikaw yung hihingi ng tulong, o may taong hihingi ng tulong, or may babae na makakatulong sa iyo to recover something into your life, or makakatulong siya sa iyo with something, pwedeng nandun sa point, or handun yung point na pwedeng siya yung makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan, or kaya is sa iba is siya yung makapagbibigay sa'yo ng enlightenment in some aspect of your life. Parang enlightenment would come, matatauhan ka, magkakaroon ka ng clarity, ng clear path, mga ganun sitwasyon. Yon, pwedeng nandun sa point na yon. Or pwedeng siya yung magbibigay sa'yo ng payo, di ba? O there's a support and payo kasi ako nakita. Alam mo, may 3 babae ako nakikita. May 3 babae, may 2, 3, something sa iba. And then, isang lalaki. Yun, hindi ko alam kung sino sila sa iyo. Pwedeng anak, kapatid, ganyan, or sino pa. Sa iba nga dito, ang dami eh. Either ang dami yung magkakapatid, either 8, 9, 10, or more than, maybe 14, as in more, sa iba. Sa iba naman is 2, 3. And then also, alam mo ba may tao dito na, ano ba yun, universe? May tao daw na may dark thought sa'yo eh. Or maybe this is 2. Or pwedeng may 2, 3 or 4, something. Or pwede rin kasi itong sinasabi ko sa iba naman is ito yung mga tao na nagiging toxic sa buhay mo. Pwedeng nandun sa point na yon. Yun ang nakikita ko. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa paligid, mga ganyan. Pwede na 3 days, 3 weeks, or 3 months, blessing is coming ha. Yan, may mga bagong opportunity, sa iba new idea, sa iba is kasiyahan, sa iba naman is magkakaroon ng mga development, kung saan aspeto ng buhay mo yan, sa iba naman is this an abundance, or may mga renewal happen into your life. And we have the great ship, Taurus. 1122, maaring connected ka dito sa number na to, o nakakita ka ng mga repeating numbers. O may great ship ka, congratulations. Personal growth, spiritual development, and manifesting goal. Oneness, connection, and completion. Congrats. And then, dito ka na si starting fresh. Congrats ha. First, focus on the positive changes occurring due to your effort. Focus ha, don't think negative. Then expand your horizon and permit yourself to try something new. May darating na bagong sitwasyon sa buhay mo. Tulad ng sabi ko, baka may mga new opportunity ka, new idea, new project, new beginning, something, pwedeng nandun sa point na yun, or makakalaya ka na sa isang sitwasyon mo, di ba? O may mga bagay na magtatapos, pwedeng nandun sa point na yun. And then also, sana ako, so many positive shifts are in store for you. Ala, ang ganda. Congrats. This is the time. The world around you is changing in favor of your intention. Aba, pabor ang lahat.
Magiging pabor ang lahat sa iyo. Congratulations sa magaganap na shifting sa iyo. Ang ganda ng card mo. Taurus, tingnan natin ang iyong energy. Energy po ni Taurus. Let's show me, show me, show me. Ay, naku, muntik pa. May pupo dun ah. One-chan, Surichigoyo. Your energy. Okay, when it comes sa iyong energy, Taurus, ang energy mo this time is, yung iba sa inyo, this is more on thinking about positivity. Kumbaga, nahandoon yung point na mas more ka mag-focus sa goal mo, sa mga mag-focus and take it action ka na to make it real yung mga goals mo, o kaya is magkakaroon ka ng mga acceptance, ganyan. May mga hardship situation na malalakpasan mo na, ganyan. Makakaramdam ka na ngayon na medyo, okay na ako, magiging magaang yung iyong energy this time. So, nakikita ko sa ito. Alam mo, may mga pain ka na nararamdaman in the past, maaring this time is, mawawala na yun. It's more on recovery situation kasi ako nakikita dito. Yun. And then also is, yung energy mo rin is more on happy and stable, ganyan. Mas, may mga happiness, enjoyment, and fun situation ako na nakikita pagdating sa'yo. Pwede may mga nakakausap ka, or pwede rin naman na kung ano yung mga ginagawa mo ngayon, yun yung ikinasisiya mo, o mga nakakausap mo, yun yung kinakikasiya mo, o kaya nahadun ka sa point of planning, or something. Ayan, pwede rin na nahadun ka sa point na you are more on ano ba dito? Yung baka vacation ka, baka naka-relax ka, naka-holiday ka, maaring nandun sa point na yun, di ba? Or nahandun yung ipa sa inyo is when it comes to your energy is meron ka ng meron ka ng sitwasyon na alam mo sa sarili mo kung ano na yung mga layunin mo sa buhay. Nahandun ka na sa point. Alam mo, ito na yung ganito na yan, ganito na. Parang nahandun ka na sa point na you are more on thinking in advance, no, pagdating sa iyong sitwasyon this time. It's good naman siya. Maganda yung energy mo this time, so nakita ko sa'yo dito. It's more, as in maganda. Masaya yung energy mo, it's more stable, andun yung kasaganaan, andun yung, you will enjoy the fruit of your labor and success actually dito, no, pagdating sa iyong energy. Yan. Kumbaga nahandun din yung point na it's more on peaceful. Yun ang nakakita ko sa iba. Tingnan natin ang iyong parating. Pwedeng yung iba sa inyo is mas more na kayo nagsasave na kayo ng money, ganyan, nakakasave na kayo ng money, pwede na doon sa point na yun. Parating po, Taurus. Parating kay Taurus. Thank you. Okay. Parating, ay ganda. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo is, Taurus, sa parating sa iyo, merong dalawang sitwasyon sa buhay mo na matatapos na. Hindi ko alam kung ano yun sa'yo. As in, dalawa yun. Dalawang sitwasyon na magtatapos sa buhay mo. And then also, parating sa iyo is, may mga bagong opportunity na darating sa buhay mo. Also, there's a potential ending situation happen, opportunity is coming, new beginning is coming, and the beginning of a cycle is coming. Andito rin yung point na may mga reward, success, and satisfaction ka na mararamdaman. Or pwedeng may mga makakausap ka, or pwede rin na may mga taong makakasalamuha mo, pwedeng na, o kaya yung mga offer na darating sa'yo, o kaya mga opportunity. Yung iba sa inyo hindi naintindihan,
I think hindi gaanong naintindihan ng iba yung opportunity, no? Ibig sabihin, when it comes to opportunity, either this is a trabaho o kaya naman is opportunity na halimbawa may nakilala kang tao, 'di ba? Tapos yung tao na yon, yung makapagbibigay pala sa'yo for your success. Halimbawa, siya makapagbigay sa'yo, wala kang trabaho, na siya nakapagbigay sa'yo ng trabaho, 'di ba? Yun. Also, that's the opportunity na nakilala mo yung tao na yon. And then also, opportunity is also, halimbawa, may nag-aya sa'yo, 'di ba? Ay, labas tayo, ganito, ganyan, ganyan. Also, that is one also, the opportunity. Ibig sabihin, pinadala siya ng universe para ibigay sa iyo opportunity na magsaya ka. Sometimes kasi it's worth it mo yun, no? Worth it mo naman talagang magsaya sometimes kasi puro ka lang trabaho, puro lang ganito, puro ganyan, puro ganon, mga ganang sitwasyon, no? Tapos tatandaan nyo palagi kung ano ibig sabihin ng opportunity, ha? Yun. And then also, ang nakikita ko rin na parating sa'yo is pag-uusapan ka ng tao or pinag-uusapan ka. Also, may mga recognition situation, pagkakakilanlan, parangal sa iba or sa iba naman sa inyo is there's a victory and success happen into your life. Try niyang tumaya, Taurus. Nagpasugal na naman to si ate. Pasensya na kayo, ha? Try mo tumaya kasi maaring yung iba sa inyo when it comes sa energy nyo is pwedeng kayo yung manalo sa gamble, di ba? O kaya yung iba sa inyo, ang energy na iba is pwedeng may dumating talaga na opportunity sa buhay mo, di ba? Mga bagong project, bagong creation, bagong any situation. O kaya malalakpasan mo yung mga hardship ng sitwasyon sa buhay mo, di ba? Mga ganong sitwasyon. Kumbaga is lalaya ka doon. And also, ang parating sa iyo is magkakaroon ng mga partnership situation. May tao na muling babalik sa buhay mo or may sitwasyon na muling babalik o mangyayaring muli sa buhay mo. Halimbawa, halimbawa, kilala mo na siya dati. Nagkaroon na kayo ng banding o nagkaroon kayo ng pag-uusap. Pwede and then for a while, hindi kayo nag-usap, mga months man yan, years man yan, pwedeng yun is muli kayo magkakaroon ng connection kung sino man yung tao na yon. And or ikaw ang kukonek sa kanya or siya yung kukonek ka, basta magkakaroon ka ng connection sa dating sitwasyon o sa dating tao. Sa iba naman sa inyo is may mga dealing situation. May mga dealing na magaganap o mangyayari, maybe, sa iba, collaboration, dealing, partnership also, no? Isa yun, o kaya naman is may mga taong you give your support sa kanya or your love, ganyan. Sa iba naman sa inyo is you're focusing to your goal, mas more ka magbibigay ng focus and effort sa goal na gusto mong mag-growth sa buhay mo. Hindi ko alam kung sa inyo, sa iba sa inyo. Pero sa tingin ko, yun is matagal mo nang ginagawa or ginawa sa iba. Yun ang nakikita ko, ha. And then also, maraming opportunity na darating sa iyo eh. As in, maraming opportunity na darating sa iyo. Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga excitement situation na darating. Yan, may mga plano, may mga exciting na mararamdaman, may mga outgoing nga actually. Hindi ko alam kung this is a traveling, malayo man o malapit, o may mga exciting plan maybe sa iba na pinaplano, may mga ganong sitwasyon, or may mga excitement ka na mararamdaman. Getting together also is coming. Pwede magkakaroon ng mga getting together, either close relationship, family unity, reunion maybe. May mga having fun, happiness, enjoyment sa iba. And then also, family unity reunion, ganyan. Surprise parties event, maybe sa iba, no? Sa iba, pwede may mga pupuntahan ka. Related ang wedding, mga isi-celebrate, ganyan. May mga coming home din ako nakikita. Pwedeng ikaw ang uuwi ng bansa or probinsya or kalapit baryo or someone is papunta sa'yo, pwedeng nandun sa point na yon, kung saan man siya galing lupalop ng probinsya or mundo or kalapit baryo man yan. Yung may mga union ako nakikita sa iyo. And then also is meron ako nakikita dito na magkakaroon ng pagpapayo. Ibig sabihin, either ikaw yung magpapayo or may taong magpapayo sa iyo. Yun ang parating sa iyo. Ang ganda ng card mo. Yung iba sa inyo magkakaroon ka ng resetting eh.
may magtatapos sa inyo. End of a cycle, may mga bagay na paglipat din. Marami ibig sabihin ng paglipat or maybe you're thinking about paglipat. Trabaho, lugar, place, tirahan, kung saan man yan, may paglipat ako nakikita. Transformation is coming. Andun din yung point na may mga bagay kang naiisip na gusto mong gawin, gusto mong i-pursue, no? Yun ang sinasabi. Ate, pag ginawa ko ba to, magiging okay ba? Yes, magiging okay siya. Ang sinasabi ito, wag ka lang daw mag-jungling or wag ka lang daw malito. I-evaluate mo yung sitwasyon. Kasi kailangan mong i-face yun yung decision na yun, yung obstacle you need to face. Tsaka, syempre, kasi yung iba sa inyo nagkakaroon din ng choices this time. Mas magiging maganda yung nakikita ko sa iyo dito. Follow your heart. Ano ba yung sinasabi ng puso mo? Yun ang sinasabi. Pero ang sinasabi kasi dito ni universe is, kung ano yung nasaan ka ngayon dito, meron pang better and best na darating sa'yo na i-offer sa iyo ni universe. Yun ang sabi. As in, meron ka pang patutungan. Marami pang mangyayari sa buhay mo. Pero mag-ingat ka lang din. Kasi, may mga challenge na darating. May sitwasyon na magiging magulo. May sitwasyon, ayan na, nag-future na natin, nakita ko dito. Teka, sa next ko na yan, ano yan? Sabay ka doon. Inano ni ate, binitin mo kami. Basta, maraming mangyayari. Kasi nakita ko maraming magaganap o mangyayari na pwedeng magiging toxic sa'yo or magulo yung sitwasyon. As in. Kaya ngayon, you need to enjoy your life. O, di ba? Alam mo yung mga sitwasyon na tinatakot ko pa talaga kayo. Alam mo yun? Well, enjoy mo. Kaya ngayon, kung ano yung meron ka ngayon, pahalagahan mo, mahalin mo. Kasi pwede pa naman magbago yan Kung magka-petex-petex ka ngayon, nasa iyo yun. Dapat iwasan. Kumbaga, nagiging okay na yung shifting mo, tapos, babaliwalain mo, diba? Nasa iyo yun. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre, yung mag-isip ka ng paghihigante with someone. Or wag kang gumawa ng sitwasyon na pwedeng makaisip yung mga nakakausap mo o yung mga taong makakonect sa'yo na paghigantihan ka nila. Syempre, di ba? Be nice and be good, syempre. Iwasan mo rin na hindi ka mag-action, hindi ka maging aware, or hindi ka mag-move forward, ganyan. Huwag kang mag-iisip din ng negativity, huwag kang magkakaroon ng self-doubt, di ba? Or huwag kang mapanghihinaan ng loob, ganyan. Umiwas ka sa mga sitwasyon na pwede mo ikalungkot o pwedeng maging outcome is kalungkutan, yung mga ganun sitwasyon. And then, syempre, aray ko anak. And then, syempre, iwasan mo din na hindi gawin your passion. Ano ba yung passion mo? Ano ba yung gusto mo sa buhay? Mga ganun sitwasyon. Tsaka kailangan din sa'yo is motivation. And syempre, huwag kang malo-loss of thought. Ganyan. And always trust your intuition. Ang sinasabi rin dito. And then, syempre, iba sa inyo, siguro may mga time na you need to enjoy your life. Lumabas ka rin, pumunta ka sa park, magpa-araw ka, magpa-ulan ka, sabi ka, pinaginiwang magkakasakit ako ate. Hindi, sometimes, you need to enjoy your life din kasi, sa iba sa inyo. Yan, i-enjoy mo yung life mo. Ganyan, lumabas-labas ka rin, wag lang puro trabaho, di ba? Wag lang puro sa bahay ka lang, o basta mag-enjoy ka rin, nandun yung point na yun. Kailangan balance ang lahat. And then, iwasan mo na syempre, yung malack of confidence ka, malack of control ka, hindi ka makapag-focus, at maging maiksi yung pasensya mo. Syempre, kailangan niya. Umiwas ka lang sa mga tao na hindi magsi-same page para sa'yo. Yan. O yung mahata kang nakaraan, iwasan mo na lang yun. Yung mga taong dishonest,
or ikaw, baka dishonest ka, iwasan mo yun, yung mga tao magiging unfair, and syempre ikaw din, wag ka rin maging unfair sa kanila para hindi rin mangyari yun sa'yo, di ba? Yung mga ganun. Pag-isipan mo palagi yung mga sitwasyon, tama ba o hindi ba tama, para hindi rin pangit yung maging outcome nun, di ba? Ingat na lang kayo palagi. Tingnan natin love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Taurus in love. Vice versa tayo lagi ah. Uy! Ano ba yun ate? Sumabog kasi siya. Okay. Kung single ka, dalawa. Dalawa to ah. Either isa dito is dati na. Yun ako, nakikita ko dito ah. Either isa dito is dati na. Okay. Sa mga single dyan. Sa single dyan, either may nakakausap ka na. No? Or isa man sila o dalawa. Kasi dalawa yung nakikita ko. Isa iba dito eh. Yun. Ang nakikita ko. Well, okay naman sa nakikita ko dito. Yun nga lang. Isa sa kanila. You need to be very careful when it comes to choosing, ano. Kasi isa dito is hindi kayo. As hindi kayo. Maging kayo man, magkakahiwalay kayo. Hindi na nakikita ko dito. Hindi ko naman kayo tinatakot, syempre. Slowly but surely. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng ending, ang nakita ko dito, sobrang, kung titingnan ko dito, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan talaga. Doon sa betrayal situation, maaaring iba dito matagal na to, o kaya is nandun yung point na okay naman yung relationship sa nakikita ko. Yun nga lang siguro, it's more on disappointment. Pwedeng sa iba dito, third party ito. Pwedeng iba dito is nategwak na siya, di ba? Iba sa inyo. Kasi you have also the death, baka nategwak na siya. And then also, sa iba sa inyo is nandun yung point na pwedeng nagkaroon kayo ng mga disappointment. Di ba? O kaya third party, or sa iba is hindi na talaga kayo nagkaintindihan. Maaring nandun yung point na 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 hindi niya inakala na magiging ganun yung ending, yung mga ganun sitwasyon. Kumbaga may hinanap siya na feeling niya siguro may kulang sa'yo, tapos nakita niya sa iba, yung mga ganun sitwasyon. Pero kung titingnan ko dito, magkakabalikan kayo. Kasi isa dito, gusto makapag-ayos eh. Or magkakaroon kayo na, at the end, magkakaayos kayong dalawa. May pagsasaayos ako nakikita dito. Sa iba sa inyo, maybe yung karelasyon nyo, may pamilya na, no? Sa iba, hindi naman lahat, yun. Or pwede rin naman kasi na gusto talaga ng family mo siya, or ng family niya ikaw, mga ganun sitwasyon. But still, nahandoon yung union, handun yung pag-uusap, at gusto ng isa dito ng renewal. Gusto ng recovery at pagsasaayos. They want to commit, kumbaga, again. And then also, kasi gusto niya uli they want peace. Ganyan. Isa dito nahahatak pa rin ng nakaraan. Andun pa rin yung sitwasyon, parang naghihintay. Alam mo yun? Still waiting. Ganon. And then, kung kayo naman is may third party relationship, ay papasok ko yung mga nawala Kung ito is nawala na yung sitwasyon, yan, kung nawala na itong tao na to, as in kinuhanan ni Lord, ang nakikita ko sa kanya, oo, malaya na siya, oh. Pero sabi niya malungkot siya. Malungkot ako sa pag-alis ko. May mga bagay ako na gusto kong sanang ibigay or gawin or i-develop, parang ganun, na sinasabi. May sinasabi siyang ganun eh. May gusto siyang isaayos for something pero hindi niya ata nagawa. Kaya nahandun yung lungkot na nakikita ko sa kanya. Yun ang sabi niya.
Yun, hindi ko alam bakit. May something ba sa mga nawala? Well, hmm, parang may mali kasi parang may kasalanan daw siya, ang sinasabi ni Card. Parang may pagkakasala siya, sinabi. Yun. And yun yung gusto niya ma-recover. Yun yung gusto niyang ayusin, something na sinasabi. Yun. Medyo malungkot siya. Ang nakikita ko, basta malungkot siya eh. Anong nangyayari sa'yo? Sorry. Sana naitama ko ang lahat. May sinasabi siyang 2, 3, 4 na tao. Hindi ko alam sino yon. Ay, ano pa to? Stuck to. Hindi ko alam bakit. As in stuck. Siguro kung, hindi ko alam eh, kung, hindi to stuck siya eh. Parang meron siyang, hindi ko alam eh, meron siyang sitwasyon na binabalik-balikan. Hindi ko alam kung place ba yun or basta something. Meron siyang sitwasyon o place na binabalik-balikan. Yun, o 'di ba? Mahilig talaga manakot si ate, 'di ba? Kung kayo naman is walang third party, ay kung may third party relationship, syempre, kung may third party relationship is, oh, malungkot, syempre, you still hang sa nakita mo yung mga bagay ka talaga na gusto mo i-transform o baguhin when come disconnection, nagkakaroon naman din ng kahit papaano ng renewal na situation na maybe you are a third party, ganyan. Kumbaga, kahit papaano nagkakaroon ng renewal o nagkakaayos yung situation, ano, kasi maaring iba sa inyo is talagang kapit na kapit, ano, kaya rinahan doon sa point na yon. Yun nakikita ko dito. And then also, andun man yung ano, oo, nagkakaroon talaga renewal or development something. Nagkakaroon pa rin naman ng pag-uusap. Kung kayo naman is walang third party relationship. Sa mga walang third party relation, yes, andun yung valuing, andun yung commitment, andun yung pag-asa na ng sitwasyon. Parang nandun ka sa point na kung may mga sitwasyon na nangyari in the past, siguro it's more on recovery happen pagdating dito sa sitwasyon. May mga bagay daw na inaayos, isasaayos when it comes in disconnection. But still, you feel peace na hindi naman kayo nagmamadali sa nakita ko sa iba dito, parang slowly, but you want to make it surely yung sitwasyon, andun naman yung suporta, hindi pag-uusap, andun yung harmony. Pero ang sinasabi dito, magkakaroon or darating yung time na magkakaroon ng lungkot or may pagdadaanan na challenge or disappointment ang bawat isa. Pwede na doon sa point na yun. Yun ang sabi. Mm-mm. Tingnan natin ang trabaho and money. Pero andun yung love at caring pagdating sa love na walang third party. There's a love and caring situation. Andun naman yung saya. Kumbaga, you try to make it balance this connection. Kumbaga. Pero may mga, ihanda mo na lang kasi may mga time daw na pagdadaan ng challenge yung connection niya. Natural naman yun sa relasyon, di ba? Money and trabaho, Taurus. Okay, when it comes sa money and trabaho mo, sa money and trabaho mo, pwedeng iba sa inyo is mas magiging busy kayo this time. Pwede na doon sa point. Or sa iba sa inyo is mas maninindigan kayo sa mga action and movement nyo. Sa trabaho nyo, sa pera nyo, ganyan. Andito rin naman yung point na magkakaroon lang din siguro ng mga pag-isolate situation. Hindi ko alam in what way. Siguro may mga unfinished business kayo. Pwede na doon sa point, di ba? Pwedeng may mga gusto kayong ayusin na hindi pa totally ayos o hindi pa totally na-accomplish, pwedeng nandun sa point na yon o kaya naman is may mga bagay pa kayo na gusto mong i-reset o i-start uli, pwedeng nandun sa point na yon. Nagkakaroon lang ng pag-iisip. Ganyan. Sa
Sa trabaho, syempre hindi naman maaalis yun na magkakaroon ka talaga ng disappointment sa mga kasamahan mo sa trabaho, sa mga magaganap o mangyayari sa paligid, sa trabaho. Natural na yun, no? But still, you're doing your mission, you're doing your best to achieve the situation, at magsasucess ba yung pera ko? Sa pera mo, yes, magsasucess naman daw. There's a growth happen when it comes sa sarili mo. Huwag ka lang di siguro mag-overthinking. Pero mag-ingat ka na lang pagdating sa pera kasi may mga regret or mga pagsisisi na pwede mo pagdaanan pagdating sa pera. Kailangan mo maging matalino. Kailangan mo mag-focus. You need to trust your intuition. Okay? Kailangan mo galingan or gamitin yung karunungan mo, yung intellect mo, o kaya yung basta yung karunungan mo in some aspect of your life, kasi pwede may mga pagsisihan daw kayo na sitwasyon sa iba sa inyo or ikalungkot pagdating sa pera, no, na nandun yung point na yun. Sa iba sa inyo, maaaring may mga pinagsisisihan kayo in the past na hindi naging maganda, ganyan, sana ganito, sana ganyan, ganun. Wag niyo nang isipin 'yon. Ang point kasi dito is yung ngayon, yung future, 'no? Do'n kayo mag-focus. Kung mahahata kayo ng nakaraan dahil nanghinayang ka at nasayang o natapon yung mga bagay o sitwasyon, hindi naman makakatulong sa 'yun, eh, 'di ba? Ang point ngayon kasi is to accomplish yung mga bagay na dapat mo i-accomplish this time. To focus yung mga dapat mo i-focusan this time. Doon ka mag-focus. Kasi may mga new opportunities pa na darating sa'yo. At yun yung mga nawala sa'yo, yung mga nasayang o yung mga hindi na anuhan, mas marami pang darating na ano, kaya ngayon i-grab-grab mo yung meron ka sa ngayon. Okay? Kasi yun yung makakatulong para sa iyo. Yan, there's a growth happen into your life. Pwedeng may isang babae, ako nakikita, or may babae na maaring siya yung makakatulong sa'yo when it comes sa yung trabaho mo o kaya sa kaperahan mo, or pwedeng siya yung kokonek sa'yo kasi meron siyang pinagdadaanan na something na kokonek ang pera or trabaho, pwedeng nandun sa point. Or pwede rin na siya yung papabigay sa'yo ng motivation para mas maging masigla or malakas to focus to grow your success. Ganon. But still, there's a growth happen into your life. So, nakita ko sa'yo dito, yun ang sinasabi dito. Maganda pa rin siya. Maganda pa rin siya, no? Kasi nahandun yung point na marireceive mo daw, there's a manifestation na marireceive mo, o tsaka yung mga anything you desire is you will receive it. Pero, kung mag-focus ka from the past at manghihinayang ka doon, hindi ka makakapag-focus talaga. Kasi it's more on successful ka dito eh. Sa nakita ko sa'yo dito eh. As in, maganda yung mangyayari sa'yo. Iba sa inyo, ano kayo? Breadwinner, ano? Kasi nakikita ko yung provider situation sa iba. But still, congrats pa rin. Sa iba sa inyo, may mga bagay kayo na kasi may magtatapos eh. Ibig sabihin, isa yon sa makakatulong sa inyo to growth na. Kasi halimbawa, tapos ka na magbayad ng utang, tapos ka na magpagawa ng bahay, ng apartment, ng tirahan, kung ano man yan, kung ano mga natapos na sitwasyon, pwede yun yung makakatulong sa iyo para mas maging magaang yung mo, yung kapalaran mo pagdating sa trabaho at sa kaperahan. And doon ay mag-start yung growth mo. Yun. Yun ang nakikita ko sa'yo. Arigato namaste, God bless.